Ito mga sangkay, recipe ko ng aking cheese mamon. Pero bago natin simulan ay huwag kalimutan mag-like at share ang ating video at pakifollow na rin po ng aking page. So bali first step ko dyan mga sangkay is hinanda ko muna yung aking lanera. Bali 40 pieces na lanera yung aking hinanda dyan. Ayan, kung mapapansin nyo sa gilid mga sangkay is meron yan baking cup yung ating mga lanera. At sinunod ko na itong ating itlog, 15 pieces. Bali pinaghiwalay ko po yung ating egg yolk at saka yung ating egg white. So bali gagamitan ko po ng mixer itong ating ginagawang cheese mamon. So bali dito nga pala mga sangkay sa egg white na to is wag nyo pong iingatan nyo po yung inyong egg white na wag malagyan ng mantika or tubig dahil hindi na po mapaparami yan kung sakaling malalagyan nyo, lalong lalo na kung mantika. At para sa mga sukat ng aking mga ingredients ay nandyan na po sa ating caption. Puntahan nyo na lamang po mga sangkay yung ating mga sukat ng mga ingredients. Nandyan na po yan nakalagay. Baka may magsabi naman bakit walang sukat ng mga ingredients. Bale may mga sukat ng mga ingredients lamang po dito sa aking mga video, na mga full video mga sangkay. At ito nga pagka natapos natin mahiwalay yung ating egg yolk at saka ating egg white, ito tinimplahan muna natin yung ating egg yolk. Naglagay tayo dyan ng mantika, tubig, asin, asukal at vanilya bago natin hinalo ng bahagya. So bali dito sa part na to mga sangkay, silalagay na natin yung ating harina. Salaan lamang natin at isabay na rin natin yung ating baking powder. Cake flour nga pala yung ginamit ko ditong harina mga sangkay. Salaan natin para mas maganda, para wala talagang buo-buo na harina na may sasama dito sa ating ginagawang cheese mamon. Next step natin, kapag nailagay na natin yung mga ingredients sa aking nabanggit, ay haluin muna natin. So bali inuulit ko, kailangan is wala ng buo-buo na harina or kung ano mga ingredients bago natin ihinto dyan sa ating paghalo. So bali simpleng mga ingredients lamang yung aking mga ginamit dito mga sangkay. At pag ginawa nyo to ay sigurado akong magagawa nyo itong ating recipe. At ayan, tabi muna natin yung ating egg yolk mixture. Dito na tayo sa ating egg white. Kailangan natin dito ng mixer. Sa ating egg white is naglagay ako ng vinegar or suka. So bali dahil wala akong cream of tartar, ang substitute ko yan is suka. So bali ito mga sangkay, kapag medyo bumula na yung ating or dumami na yung ating egg white ay dahan-dahan natin ilalagay yung ating asukal. Take note mga sangkay, kung magaling ka na at basic na itong ginagawa ko ay hindi para sa yung video na to, dahil ang video ko mga sangkay, mga video na aking ina-upload ay para lamang sa mga baguhan o sa mga gustong matuto sa paggawa ng mga simpleng tinapay. So yun mga sangkay, bali itong ating minimix na egg white, isaantayin na lamang natin mag-steep peak bago natin alisin dito sa ating mixer at bago natin paghaluin itong ating egg yolk mixture at saka itong ating egg white mixture, itong ating mirang. At ayan, check natin mga sangkay kung okay na ba itong ating mirang. So bali ganyan ako mag-check sa mirang mga sangkay. Yan, kapag titignan nyo yung dulo, kapag hindi na siya basta-basta yung muyo ko, ay pwede na po yan. Ganyan lamang po ako mag-mix ng ating mirang or itaob nyo pong inyong bowl. Kung sakaling hindi na po nalalaglag yung ating mirang, ay okay na po yan. Ito mga sangka, bali yung kalahati lang muna yung aking nilagay. Mix ko lang ng bahagya dito sa ating egg yolk mixture or butter mixture bago natin ubusin, nilagay dito sa ating langgana. So bali gumamit lamang po tayo ng rubber spatula sa pagmi-mix or paghalo nitong ating egg white mixture at saka itong ating butter mixture. So bali haluin lang natin ng maayos. Kailangan mga sangkay is pantay na yung kulay niya, na wala na yung madilaw-dilaw na yan at yung puting-puti na yan. Kailangan pantay na po yung kulay niya bago nyo itigil sa paghalo. Kailangan mahalo natin ng maayos yung ating butter mixture at saka itong ating mirang. So bali ganyan na po mga sangkay. Kung sakaling nahalo na natin ng maayos, ay ilagay na natin sa ating lanera na may baking cup. So bali inuulit ko mga sangkay, 15 itlog yung aking ginamit dito at 40 pieces ang magagawa ko dito na cheese mamon. Kung marami para sa inyo ito ay pwede nyo naman pong hatiin yung ating mga ingredients para makagawa kayo ng 20 pieces na cheese mamon. At wag nyo pong kakalimutan mag-costing kung sakaling gagawin nyo ito pang negosyo. So bali pag nailagay na natin lahat, gagaran lamang natin ng keso at isasalang na po natin. Init ng ating oven is 150 degrees Celsius at lulutuin ko po yan ng 30 minutes sa mahinang apoy lang mga sangkay. At eto na nga mga sangkay, bagong luto yung ating cheese mamon. So medyo palalamigin muna natin bago natin alisin sa lanera at nang ma-display na rin. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan mag-like at share ang ating video at pakifollow na rin po ng aking page. Thank you for watching. See you on my next video.